Sa ilalim ng abong kalangitan, binabaybay ni Helen at Benjamin ang mahaba at maulang kalsada, pauwi mula sa lungsod kung saan nakatira ang mga magulang ni Benjamin. Madalang silang makadalaw doon, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil malayo at palaging abala sa trabaho at buhay. Pero si Benjamin, kahit papaano, masaya pa rin sa tuwing nababalikan ang kanyang mga magulang. Habang nakaparada sa isang gasolinahan, bumaba si Benjamin para magbayad ng gasolina. Naiwan sa Helen sa loob ng kotse. Tahimik, malungkot, at nakatanaw sa labas ng bintana habang unti-unting bumabagsak ang mga patak ng ulan sa salamin. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. 25 taon na silang nagsasama ni Benjamin. Pero sa mga nakaraang buwan, may kakaiba. May lamat sa kanilang samahan. Hindi niya mawari kung saan ito nagsimula. Noon, tila walang unos na hindi nila kayang lampasan. Magkasama silang nagtatawanan, nagtutulungan, nagmamahalan. Ngunit ngayon, tila may pader na namamagitan sa kanila. Sa kanyang isipan, sumisilip ang imahe ng dating Benjamin. Masayahin, mapagkalinga, maaasahan at laging handang tumulong. Ngunit ang lalaking kaharap niya ngayon ay tila isang estranghero. Tahimik, malayo ang tingin at palaging may iniisip. Marahil, ito ay nagsimula noong ma-promote si Benjamin sa trabaho. Naging senior executive siya, isang tagumpay na matagal niyang pinangarap. Pero kasabay ng tagumpay, naisang tabi ang pamilya. Unti-unting nawala ang kanilang mga salo-salong hapunan, ang kanilang mga simpleng kwentuhan sa gabi, at ang mga yakap na dati pang-araw-araw. Hindi naman siya nagtanim ng sama ng loob. Naiintindihan niyang gusto lang ni Benjamin na magkaroon sila ng mas maginhawang buhay, na hindi sila kakapusin, na makakamit nila ang lahat ng pinapangarap nila sa pamilya. Pero sa kaloob-looban ni Helen, may bumabagabag. Isang takot na baka sa gitna ng tagumpay, nawawala na sila sa isa't isa. At ang lalaking minsang pinakasalan niya ay baka hindi na ang parehong taong minahal niya. Parang biro ang tadhana, sa kabila ng pag-angat nila sa buhay, ng mas malaking kita at mas marangyang pamumuhay. Hindi pa rin ito naibalik ang dating saya't init sa pagitan ni Helen at Benjamin. Hindi pera ang hinahanap ni Helen, kundi yung dating Benjamin, masayahin, malapit sa kanya, at puno ng pagmamahal. Ang tanging nagpapasaya sa puso ni Helen ay ang 2 anak nilang babae, sina Angela at Monica. Si Angela ay isa ng estudyante sa kolehiyo sa ibang bayan, habang si Monica naman ay ilang taon nang nasa ibang bansa. Doon siya nag-intern, doon din niya nakilala ang kanyang mapapangasawa. At ngayon, inaasahan na nilang magkakaanak. Kung titingnan sa malayo, tila perpekto ang buhay ni Helen. Magandang bahay, mabubuting anak, at isang maayos na kabuhayan. Pero ang malamig na pakikitungo ni Benjamin, yun ang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Biglang bumalik si Benjamin mula sa gasolinahan. Malamig ang kanyang mukha, iritado at walang imik na isinara ang pinto ng sasakyan. Tumulak silang pauwi, tahimik, walang kibo. Muling napatingin si Helen sa bintana. Paulit-ulit niyang tinititigan ang bawat patak ng ulan habang pinakikinggan ang kanyang sariling mga alaala. 25 taon na siyang may bahay. Hindi siya nagtrabaho, buong buhay niya'y inalay sa bahay. Paglilinis, pag-aalaga kay Benjamin, at pagpapalaki sa kanilang mga anak. Si Benjamin ang nagpasya noon. Ayaw niyang magtrabaho si Helen. "Hindi mo kailangan magbanat ng buto," wika niya noon. "Ako nang bahala sa lahat." At tinanggap naman ito ni Helen dahil doon, dama niyang mahal siya. Pero nitong mga nakaraang taon, sa gitna ng unti-unting paglamig ng kanilang relasyon, dama niyang wala siyang sariling salapi. Kung may kailangang bilhin, kasama niya palagi si Benjamin.
Pero ito rin ang palaging nagbabayad. Hindi niya maalala kung kailan huling beses na bumili siya ng kahit isang bagay para sa sarili niya. Paulit-ulit siyang pinayuhan ng kaibigan niyang si Nora. Helen, maghanap ka kahit part-time lang. Hindi naman masama. Para naman sa sarili mo. Ngunit si Benjamin, matigas ang ulo. Ano? Iiwan mo ako sa bahay? Wala akong uuwian na malinis. Walang nakahain sa hapag. Kada banggit ni Helen tungkol sa pag-apply ng trabaho, nauuwi sa pagtatalo. Hindi siya pinapakinggan, hindi siya binibigyan ng respeto. At ngayon, habang binabagtas ang kalsada pa uwi, habang dinadala siya ng ulan sa lumipas na alaala, napagtanto niyang kailangan niya ulit itong pag-usapan. Kahit magalit si Benjamin, kahit saktan siya ng mga salita nito. Pagkarating nila sa bahay, hindi pa man sila nakabababa ng sasakyan, ay nabuo na sa puso ni Helen ang matagal ng kinikimkim na damdamin. Hindi na niya kayang manahimik. Hindi na niya kayang tiisin ang pagiging parang isang kasambahay na walang sariling halaga. Benjamin, pwede ba tayong mag-usap? Alam kong ayaw mo, pero kailangan ko na talagang magtrabaho. Kalmado, ngunit matatag ang tinig ni Helen. Ayan ka na naman. Anong kulang sa'yo sa bahay? Galit at mapanindak na tanong ni Benjamin. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang kung magkano at ibibigay ko agad. Hindi lang ito tungkol sa pera. Mahina pero buo ang loob niyang sagot. Ayoko nang palaging humihingi. Gusto ko ring makabili ng damit, ng pampaganda, ng kape kasama ang mga kaibigan gamit ang perang pinaghirapan ko. Umirap si Benjamin. Hindi ko gusto na sinasabi ng tao na ang asawa ng isang matagumpay na lalaki nagtatrabaho lang sa murang pasahod. Napabuntong hininga si Helen. Pilit na inuunawa ang asawa. Panahon na ngayon ng pagbabago. Hindi na gaya ng dati. Wala nang pakialam ang ibang tao sa ganon. Lumalalim ang tensyon sa pagitan nila. Ngunit hindi na siya sinagot ni Benjamin. Nanahimik ito, isang katahimikang mas masakit pa sa sigawan. At sa pagbagsak ng pinto sa bahay, doon na tuluyang sumabog ang galit. Tingnan mo nga, yung asawa ng best friend mo, nagtatrabaho sa mall bilang cashier. Sabi ni Helen. Sira ka na ba? Tuluyan ang nagalit si Benjamin. Hindi mo ba na-appreciate ang lahat ng meron ka? Maraming babaeng nangangarap ng lahat ng nasa kalagayan mo. Nakaupo lang sa bahay, walang iniintinding trabaho. Napasigaw na rin si Helen, halos mapaluha na. Sinabi mong nakaupo? Buong umaga akong nagkukusot ng labada, nagluluto, naglilinis, inaasikaso ang lahat dito sa bahay. Hindi mo ba nakikita kung gaano akong napapagod? Nakakapagod ng maging housewife lang. Tuloy-tuloy na sabi ni Helen. Namimiss kong makihalubilo sa ibang tao. Minsan nga gustong-gusto kong pumunta sa tindahan. Hindi dahil may bibilhin, kundi para lang makipagkwentuhan kahit saglit. Matalim ang titig ni Benjamin. Malamig ang tinig ng magsalita ito. Sapat na. Huwag mo nang ulitin to. Kapag nagtuloy ka sa trabaho, makikipaghiwalay ako agad. Napupuno na ako, Helen. Naiwan sa Helen mag-isa sa hapagkainan. Hawak pa ang kutsarang hindi niya naituloy sa pagkain. Tahimik, ngunit punong-puno ng sigaw sa kanyang damdamin. Muling nanahimik si Benjamin. Tumalikod ito na para bang siya ang biktima. Sa kanyang pagkakaupo, napaisip si Helen. Nagsisimula na siyang pagdudahan. Mahal pa ba siya ng asawa niya? O baka matagal na ring nawala ang pagmamahal at respeto nito. Papalapit na ang anniversary ng kasal ni na Helen at Benjamin. Sa isip ni Helen, ito sana ang pagkakataon para muling maging espesyal ang relasyon nila na tila unti-unti nang lumalabo. Plano niyang ipagdiwang ito sa isang tahimik at marikit na restaurant upang kahit isang gabi man lang ay maibalik ang dating kilig at lambing sa kanilang pagsasama.
Ngunit si Benjamin may ibang plano. Mas mabuti sigurong dito na lang tayo mag-celebrate. Imbitahin natin ang pamilya, mga kaibigan. Mas tipid at mas maganda. Makikita pa nila ang ganda ng bahay natin. Tsaka alam naman ng lahat kung gaano ka kahusay magluto. Walang emosyon at praktikal na sabi ni Benjamin. Hindi man ipinakita, pero ramdam ni Helen ang pagod at lungkot. Dahil sa desisyong yon, buong araw siyang magluluto, mag-aasikaso at magpapagod para sa mga bisita. Isang selebrasyon na hindi para sa kanya, kundi para sa imahe ni Benjamin sa ibang tao. At sa gitna ng kanyang pagtitiis, lalo niyang nararamdaman kung gaano siyang nag-iisa. Si Nora, ang tanging kaibigang pinaglalabasan niya ng saloobin, at lumipat na sa ibang lungsod, hindi na sila madalas magkita. Wala nang interes sa kanyang asawa niya. Lumisan na rin ang mga anak, at ang tanging natitirang pag-asa ni Helen ay ang makapagtrabaho kahit bahagya. Dumating ang anniversary nila. Puno ang bahay ng tawanan, kwentuhan at pagkain. Dumating sina Angela at Monica, ang kanilang mga anak. Kasama ni Angela ang kanyang asawa, habang ang bunsong si Monica naman ay dumating kasamang boyfriend. Salamat mga anak at nakauwi kayo. Sobrang saya ko talaga na nandito kayo ngayong gabi. Masiglang sabi ni Helen, kunwaring masaya habang nagluluto sa kusina. Ma, parang pagod ka. Ikaw na naman lahat ang nag-asikaso? Nakangiting tanong ni Angela, ngunit obserbante ang tono. Ay nako, sanay na tong nanay nyo. Basta, masaya ako na buo tayo ulit. Pinilit ngumiti ni Helen. Sa kusina, nagkakasiyahan sila habang naghahanda ng hapunan. Nagkukwentuhan tungkol sa mga bagong trabaho, plano sa buhay at pagbubuntis ni Monica. Lahat ay tila masaya. Pero hindi maikakaila ang lungkot sa likod ng mga mata ni Helen. Napansin ng mga anak na may bumabagabag sa ina. Matagal na nilang hinihinala na may problema sa pagitan ng kanilang mga magulang. Ngunit ngayong gabi, naging malinaw na ang lahat. Hindi na napigilan ni Angela ang matagal nang bumabagabag sa kanya. Sa dami ng nararamdaman niyang pagbabago sa kilos ng kanyang ina, kailangan niya na itong tanungin. Ma, ano ba talagang nangyari sa inyo ni Dad? May pag-alala sa tinig na tanong ni Angela. Ano ka ba anak? Maayos naman kami ng daddy mo. Nagkunwaring kalmado si Helen. Tiningnan siya ng diretso ni Angela sa mga mata. Sigurado ka ba ma? Sa totoo lang, pakiramdam ko may tinatago ka. Kung ayaw mong magsabi, baka kay daddy na lang ako magtatanong. Hindi man gusto ni Helen na lumaki pang issue. Alam niyang hindi na niya mapipigilan ng anak. Kilala niya si Angela, matapang, maprinsipyo at may malasakit sa kanya. Si Angela ay hindi pumayag na manahimik. Pakiramdam niya, hindi karapat-dapat ang ina sa malamig na pakikitungo ng kanilang ama. Pero isang bagay ang ikinagulat ni Helen. Sa harap ng mga anak at mga bisita, ibang-iba ang ikinikilos na Benjamin. Tila ba isa siyang mapagmahal na asawa. Para sa pinakamagandang asawa. Happy anniversary, sweetheart. Masigla at puno ng pagkukunwari na sabi ni Benjamin. Binigyan siya nito ng malaking bouquet ng pulang rosas. Niyakap siya, pinupog ng papuri at buong gabi tila wala silang problema. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, umasa si Helen. Baka nga bumait na ang asawa niya dahil kina Angela at Monica. Baka naman may pag-asa pa. Ngunit sa pag-alis ng mga anak, ang kaligayahan ay tila usok na naglaho. Bakit mo sinisiraan ako sa mga anak natin? Gusto mong kalabanin nila ako? Galit at malamig ang tinig na tanong ni Benjamin. Hindi ko sinabi ang kahit na ano. Napansin lang ni Angela na may problema tayo. Nababagabag na sabi ni Helen at bahagyang nanginginig ang boses. Lalo namang nagalit si Benjamin. Wag na wag mong sasabihin sa kanilang tungkol sa atin.
Palagi mo akong pinapahiya. Nagtatalo na naman sila. Ngunit mas masakit para kay Helen na sa kabila ng akala niyang pagbabago, bumabalik pa rin si Benjamin sa dati. Masungit, mapagmataas, at malamig. Bigla na lang siyang tumayo mula sa sofa. Binagsak ang pinto at lumabas ng bahay. Iniwan si Helen na mag-isa sa sala. Sa kanyang pagkakaupo, tinanong ni Helen ang sarili. Mahal pa ba niya ako? O isa na lamang akong bahagi ng kanyang imahe sa mata ng iba? Gabi na nang bumalik si Benjamin sa bahay. Walang salitang binitawan. Tahimik silang sabay na pumasok sa loob at nagtuloy sa kanya-kanyang kwarto. Parang dalawang estranghero sa iisang bubong. Hindi makatulog si Helen. Paulit-ulit niyang iniisip. Ano pa bang magagawa? Paano pa sila mabubuhay ng magkasama kung hindi na sila nagkikibuan? Ang ideya ng hiwalayan, nakakatakot. Hindi dahil ayaw niyang mawala si Benjamin, kundi dahil natatakot siyang tuluyang maiwang mag-isa. Sa kabila ng lahat ng sakit, naroon pa rin ang damdaming dati pagmamahal. May nararamdaman pa rin ako para sa kanya. Pero hanggang kailan ko to titiisin? At sa kabila ng lahat, nagpa siya si Helen na subukan pang ayusin ang lahat. Kahit isang huling beses na lang. Baka sakaling may natitira pang piraso ng pagmamahalan sa pagitan nila. Ngunit imbes na mainit na yakap, ang nakuha ni Helen ay panibagong malamig na katahimikan. At kalaunan, mas matindi pa. Si Benjamin ay halos hindi na umuuwi. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting lumulubog si Helen sa matinding kalungkutan. Isang umaga, habang namimili sa pamilihan, may narinig siyang usapan ng dalawang kahera na tila binigyan siya ng bagong pag-asa. Alam mo ba, yung kaibigan ko nagbukas ng bagong hotel dyan sa malapit. Naghahanap sila ngayon ng housekeeping staff. Hotel? Housekeeping? Bulong ni Helen sa sarili, nanlaki ang mga mata. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang tumibok ng mabilis ang puso niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kagustuhang gawin ang isang bagay para sa sarili. Maingat siyang lumapit sa mga kahera. Pasensya na, narinig ko lang yung usapan ninyo. Naghahanap ba talaga sila ng maid? Sobrang kailangan ko sana ng trabaho. Oo ate. Ito ang number ng manager. Sabihin mo na lang na na-refer ka namin, sabi ng isang kahera. Kinabig ni Helen ang papel na may numero. Mahigpit itong hawak sa nanginginig niyang kamay. Lumabas siya ng tindahan na parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi sa takot, kundi sa matinding desisyong kailangan niyang gawin. Hindi siya makapaniwala na lalabanan niya ang kalooban ng asawa. Si Benjamin na noon pa man ay tutol sa kahit anong uri ng trabaho para sa kanya. Ngunit sa puntong yon, hindi na siya papayag na mabuhay sa takot, lungkot at kawalan ng sariling pagkatao. Kahit kasuklam-suklam ang ideya ng pagsisinungaling, wala na akong ibang paraan. Kailangan ko itong gawin para sa sarili ko. Mahinang bulong ni Helen sa sarili. Pagka-uwi mula sa palengke, hindi na nagpatumpik-tumpik pa sa Helen. Bago pa siya matangay ng takot at pag-aalinlangan, agad siyang tumawag mula sa loob ng kotse. Magandang hapon ho. Ako po si Helen. Interesado po ako sa trabahong binanggit niyo sa housekeeping. Hi Helen! Oo, naghahanap nga kami. Pwede ka bang pumunta bukas ng umaga para sa meeting? Sabi ni Veronica, ang boss sa hotel. Opo, salamat po. Darating po ako. Pagkababa ng tawag, nanatiling nakaupo si Helen sa loob ng kotse. Ngumiti siya, ngiti ng isang babaeng matagal nang nauuhaw sa pag-asa. Kinabukasan, habang bumabiyahe papunta sa hotel, kabado si Helen. Takot siyang baka magbago ang isip ni Veronica. Baka hindi siya tanggapin. Baka mabigo na naman siya. Pero kabaligtaran ang nangyari. Helen, welcome!
Ganito ang magiging trabaho mo. May schedule tayo. Weekly ang sahod at simple lang ang mga rules sa guests. Laging magalang, laging malinis at laging maasikaso. Masayahin at profesional na sabi ni Veronica. Napangiti si Helen. Kita ang tuwa sa mga mata. Opo. Maraming salamat ho sa pagkakataon. Mabilis na natanggap si Helen sa trabaho. Sa una, nanibago siya. At oo, may pagod. Pero sanay na siya sa pag-aasikaso, paglilinis at pagbubuhat. Kung nagagawa niya ito para sa asawa ng walang kapalit, bakit hindi niya ito magawa para sa sarili niyang kinabukasan? Ang sekreto niya ay nanatiling lihim. Hindi nahalata ni Benjamin ang pagbabago sa kilos at kislap ng mga mata ng asawa. Dahil ni minsan, hindi siya tumingin. Lumipas ang ilang buwan at si Helen ay naging masigla. Buhay na buhay, mahal niyang trabaho niya, mahal niya ang mga kasama niyang mababait. At higit sa lahat, may sarili na siyang pera. Linggo-linggo ay hawak niya ang sariling kita. Nakakabili siya ng kaunting make-up, bagong damit, o kahit simpleng cake para sa sarili niya. Hindi na siya naaapektuhan kahit paulit-ulit siyang sigawan o iwasan ni Benjamin. Hindi na siya umiiyak sa gabi dahil sa araw siya ay masaya. Isang Sabado, habang nasa out-of-town trip si Benjamin, napagpasyahan ni Helen na i-treat ang sarili niya. Namili siya ng ilang gamit, kumain ng paborito niyang pagkain at nagplano pa sanang magluto ng espesyal na ulam sa hapunan. Ngunit habang pauwi na siya, tumawag si Veronica. Helen, pasensya ka na. Bigla pong nilagnat ang isa nating staff. Kaya kung pwede, ikaw na muna ang papalit sa kanya sa shift ngayon. Sandaling nag-isip si Helen pero ngumiti. Oo naman po, walang problema. Susunod na po ako. Hindi nagdalawang isip si Helen. Hindi siya nagreklamo. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, may halaga na siyang nararamdaman. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang siya, si Helen. Lumipas ang ilang buwan na tila panatag ang lahat para kay Helen. Pero sa likod ng kanyang tahimik na kasiyahan sa bagong trabaho at kakarampot na kalayaang tinatamasa, isang pagsubok ang hindi inaasahang darating. Isang hapon, habang nasa trabaho, tinawag si Helen ng manager upang ipaalam ang reklamo mula sa isa sa mga guest room na kanya ring inaalagaan. Ayon sa report, may alikabok pa raw sa ilang parte ng kwarto at kulang ang laman ng minibar. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Agad siyang umakyat upang ayusin ang lahat. Pagpasok niya, tahimik ang buong silid. Tanging tunog lamang ng umaagos na tubig mula sa banyo ang maririnig. Tahimik na nagtrabaho si Helen. Nilinis ang mga mesa, pinunasan ang mga bintana, inayos ang kama. Nang matapos na siya, biglang bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas ang babae na nasa mid-20s. May pagkamaarte, mataas ang tonong nagsalita. Aba, bakit parang hindi malinis to? May alikabok pa sa gilid oh. At wala ring drink sa ref. Ganyan ba kayo magtrabaho dito? Nakatapis lang ng tuwali ang babae. Basa pa ang buhok at halatang wala ni katiting na galang sa salita. Ngunit sa Helen ay ngumiti lamang. Mahinahon at pinakinggan siya na parang isang profesional. Ngunit bago pa muling makapagsalita ang babae, may isang tinig na nagsalita mula sa banyo. Han, huwag ka naman masyadong rude sa staff. Sigurado ako naiintindihan naman nila. Helen? Sa isang iglap, tila huminto ang oras. Nanlaki ang mga mata ni Benjamin. Doon, sa harap niya, ang babaeng hindi niya akalaing makikita roon. Ang kanyang asawa. Mapait na napangiti si Helen. Nangingilid ang luha pero matatag ang tinig. Magandang hapon, mahal ko. Kumusta naman ang business trip mo? Masakit, napakasakit, pero pinilit ni Helen na hindi umiyak. Ayaw niyang makita ng lalaking ito ang kahinaan niya.
Halos hindi makapagsalita si Benjamin. Nataranta ito. Helen, paano ka... Bakit ka nandito? Siya, kasama ko lang siya sa trabaho. Matapang at diretso ang tinig ni Helen. Talaga? At lahat ba ng katrabaho mo'y kasabay mong maligo? Tila binuhusan ng malamig na tubig si Benjamin. Tinangka niyang hawakan ang braso ng asawa, ngunit mabilis itong inalis ni Helen. Wala kang karapatang hawakan ako, mariin niyang sabi. Ibinato ni Helen ang hawak niyang basahan kay Benjamin, isang simbolo ng galit at pagkasuklam. Pagkatapos ay lumakad siya paalis, tuwid ang likod, taas noo kahit mabigat ang puso. Sa silid, naiwan ang kabit na ngayon ay suot na ang kanyang damit. Nilapitan si Benjamin at may inis sa mukha nito. Ayan na, nahuli na. At ikaw, hindi mo man lang ako pinigilan. Akala ko ba matalino ka? Mapanlait na sabi ng babae. At tuluyan siyang umalis. Iniwan si Benjamin na tila nawala sa sarili. Hindi niya sinundan ng babae. Hindi niya sinigawan si Helen. Nang sandaling yun, alam niyang si Helen lang ang mahalaga. Diretso si Helen sa opisina ni Veronica at sa pagitan ng luha at lalim ng buntong hininga, ipinaliwanag niya ang lahat. Ma'am Veronica, pasensya na po, pero kailangan kong umuwi na. Helen, naiintindihan ko. Magpahinga ka muna. Ilang araw muna ang day off mo. Okay? At sa unang pagkakataon, may isang taong hindi siya pinilit, hindi siya sinigawan, kundi inintindi siya at binigyan ng pahinga. Pag-uwi ni Helen mula sa hotel, hindi katahimikan ang bumungad sa kanya, kundi isang napakalaking eskandalo. Si Benjamin, na halatang balisa at galit, ay naunang sumugod sa paninisi. Alam niyang ang taktika, ang pinakamabisang depensa ay atake. Kaya hindi siya nag-atubiling magsimulang sumigaw. Galit na galit si Benjamin. Ano? Kaya mo pala akong lokohin, ha? Nilihim mo sa akin na nagtatrabaho ka na. Niloko mo ako, Helen. Tahimik si Helen, malamig ang tono. Niloko? Ako ang niloko mo. Ikaw ang may kabit. At hindi lang basta kabit. Batang-bata pa. Kasing edad ng mga anak natin. Nagkatinginan silang dalawa. Ang tahimik na galit ni Helen ay mas matalim pa sa sigaw ni Benjamin. Benjamin, maghiwalay na tayo. Magfa-file ako ng annulment. Sino magkakagusto sa'yo? Huwag mo kong patawahanin. Ikaw rin ang lalapit at magmamakaawang balikan kita. Kalmado, ngunit mariing nagsalita si Helen. Hindi ko kailangan kahit sino para mabuhay. Kaya kong mag-isa at makikita mong mas magiging maayos ako. Doon, unti-unting natunaw ang kayabangan ni Benjamin. Humupa ang kanyang galit, tila isang batang nawala ng laruan. Sinubukan niyang baguhin ang desisyon ni Helen. Helen, patawarin mo ako. Magbabago ako. Ayusin natin to. Para sa atin at para sa pamilya natin. Nagmamakaawang sabi ni Benjamin. Umiling si Helen. Hindi mo na ako kayang saktan muli, Benjamin. Tapos na tayo. Hindi nagtagal, tuluyan na silang naghiwalay. Ipinagbili ang bahay na minsang inaasam nila na maging tahanan na puno ng alaala. Sa hatian, nakuha ni Helen ang isang maliit ngunit sariling apartment. Tahimik, payapa. Minsan, kapag napapabuntong hininga si Helen, tinatawagan niya si Nora. Ang matalik niyang kaibigan na lumipat na sa lungsod. Si Nora, gaya ng dati, ay laging handang makinig. Helen, may kwento ako. Nakita ko si Paul, yung kaklase natin. Divorce na dun sa asawa. Naalala mo, sa ibang bansa naman yung nagpakasal. Si Paul, ang tahimik ngunit mabait na lalaking minsan niyang nakasama sa youth group noon. Hindi nila nabigyan ng pagkakataon ang isa't isa dati. Pero paano kung may chance ngayon? Punta ka rito, magbakasyon ka muna. Nakalib ka rin naman, 'di ba? Pagbigyan mo ng sarili mo.
udyok pa ni Nora. At dahil sa matinding pagod at bahagyang pag-asam, tinanggap ni Helen ang paanyaya. Sa bagong lungsod, hindi na siya muling tinanong kung bakit siya malungkot. Sa halip, sinalubong siya ng init ng kaibigan, ng tahimik na tanawin at ng bagong simula. At sa isang hindi inaasahang araw, Helen, wow, it's been years. Ang ganda mo pa rin. Mahinahon at may ngiti na sabi ni Paul. Mahinhin ngunit natutuwang sumagot si Helen. Paul, salamat. Matagal na nga. Kumusta ka? At doon, nagsimula ang isang pag-uusap na puno ng alaala, tawanan at pag-asa. Hindi kaagad nakilala ni Helen ang lalaking kaharap niya. Kakaibang anyo, nangingibabaw ang karisma, pero sa likod ng matatag na postura at positibong aura, ang dati niyang kaibigan noong kabataan, si Paul. Paul, ikaw ba talaga yan? Ang laki ng pinagbago mo, pero parang hindi ka naman talaga nagbago. Nakangiting sabi ni Helen. Ganon din ang masasabi ko sa'yo, Helen. Mas lalo kang gumanda. At ang tibok ng puso ko, parang bumalik sa dati. Madaling nagkapalagayan ng loob ang dalawa. Ang mga oras ay lumipad na parang sandaling-sandali lang. Lingid kay Helen, si Paul ay matagal nang may pagtingin sa kanya. Noong kabataan nila, nais niya sanang ipagtapat ang nararamdaman. Ngunit nang mabalita ang ikakasal na si Helen, pinili niyang lumayo, dala ang pusong basag. Ngayon, makalipas ang mahigit 2 dekada, isang bagong pagkakataon ang nasa harap ni Paul. At si Helen, kahit nag-aalinlangan pa noong una, ay hindi mapigilan na muling kiligin. Hindi ba't masyado pang maaga? Baka isipin ng mga anak ko, ng mga tao. Pagkausap ni Helen sa sarili habang nakaharap sa salamin. Ngunit ang puso, hindi marunong makinig sa kung ano ang sinasabi ng mundo. Nagsimula siyang maalala si Paul tuwing gabi. Hindi mawala sa isip niya ang lambing ng mga titig nito at ang tahimik ngunit matibay na suporta. Ma, kung masaya ka, go lang. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Basta alam mo, mahal na mahal ka namin ni Monica, sabi ni Angela habang kausap sa cellphone. Ang mga anak ni Helen walang pagdadalawang isip sa pagsuporta. At sa sandaling yon, natanggal ang huling balakid sa puso ni Helen. Helen, pwede ba kitang yayain sa isang simpleng lakad o sa isang bagong simula? Nakangiting tanong ni Paul. Paul, salamat. Oo, pwedeng-pwede. Nakangiting sabi naman ni Helen. Mula roon, unti-unting nabuo ang isang matibay na samahan. Hindi na kailangan ng palakpakan o ng engranding anunsyo. Ang mahalaga, natagpuan nila ang isa't isa. Hindi bilang kabataan, kundi bilang 2 pusong mulat na sa hirap at handa ng magmahal muli. Lumipas pa ang ilang taon bago tuluyang napawalang bisa ang kasal nina Helen at Benjamin. At pagkatapos nun, isang maliit na kasal, mga malalapit na kaibigan, mga anak na masaya para sa ina na muling nagniningning. Si Helen, na minsang pinatahimik, pinigilan at sinaktan, ngayon ay lumalakad ng may ngiti, hawak ang kamay ng lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Sa dulo ng lahat, hindi pera, posisyon o ganda ng bahay ang sukatan ng kaligayahan. Minsan, kailangan mo munang masaktan para matutong mahalin muli ang sarili at tanggapin ang tunay na pagmamahal. Ang isang babae, gaano man katagal niyang kinaya ang pananahimik, ay may karapatang muling bumangon at pumili ng landas na magpapaligaya sa kanya. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.